Hi guys, maayong adlaw sa inyong tanan. So we are back in the countryside and balik na naman kami sa routine namin dito sa aming mga buhay. Sobrang simple lang naman ang buhay namin dito sa countryside guys. Usual lang, naglalaro, trabaho, punta sa forest, tapos sa bahay, magluto. Yun lang, paulit-ulit lang. Yun lang talaga usually ang ginagawa namin. And of course, kapag meron akong day off, nagpupunta kami doon sa Havikirwa Kapayka. O kaya, nagpupunta ako sa church para mag-volunteer para makapagpamigay ng mga libreng food doon sa mga tao na nangangailangan. Kapag nasa bahay kami guys, the usual lang, tamad mode. Ganun lang talaga yung gawain din talaga namin pag nasa bahay. Morning, Pimo. Good morning. Let's go to work, Pimo. I don't want to go to work. I'm feeling tired. I want to sleep more. Morning. Nakakumot pa yan guys. Kailangan nakakumot kapag natutulog. Sa katabi namin yan lagi kapag natutulog. Ngayong araw na nga na ito guys, is ginanahan ako na magluto ng breakfast namin. So gagawa ako ng fried rice or yung sinangag lang siya na rice na meron siyang garlic, butter and oil, salt and pepper, konting toyo, tapos yun na, tapos na. Yun na yung pagkain na yun. Sobrang simple lang naman. Tapos, meron kaming leftover na tapa ng kabayo na ginawa ko ng isang araw. And sobrang konti na lang ang natira kasi nagustuhan ni Nico and Anika. So, gagawa ako nun next time again para sa aming breakfast and para sa lunch din. Kasi napakasarap talaga ng pares na yun guys. Sa mga itlog, kahit na sa potatoes. Masarap yung pares pala nung or pares pala yung tapa kahit saan. Hindi mawawala talaga yan sa diet namin, yung tinapay, kasi yan talaga yung pinaka-staple na pagkain namin dito. Tapos gumagawa na si Nico ng kape. Yung kape na ginamit siyan guys is nanggaling yan din doon sa Havikirwa Kapayka. Sobrang dami namin kape sa bahay guys. And lahat yan is nanggaling doon sa Haviki. Hindi na talaga ako bumibili ng kape sa store kasi nga nakakalibre naman tayo or nakakabili naman tayo doon sa Havikirwa Kapayka. Tapos yan yung mga mushrooms ko na na-pick last autumn. Hindi pa talaga ako nakagawa ng maraming recipes ng mga mushrooms ko guys kasi sobrang busy talaga ng aking schedule. And pag nasa bahay ako, talagang nagpapahinga talaga ako guys kasi napaka-stressful din naman kasi talaga ng trabaho ko sa hospital. Sorry guys, medyo madilim. Pero Pilipino rin talaga yan si Nikong kumain. No? Tingnan nyo, nakapataas yung isang paa. Daddy, do you know that in my country when my dad or like usually for us Filipinos, when we are eating, we put our other feet or the other leg up. Really? Yeah, like what you're doing. Maybe my king has like my ancestor has been. Opposite sa light guys, pasensya naman. Sobrang maliwanag sa labas. Did good? Mag-upa dyan yung mata guys, as in. So, nagbe-breakfast lang kami. Yun kasi sa side nila Nico guys, masyadong opposite sa light ba? Kasi, doon sa araw. Pero sa akin, medyo maliwanag. Pero wala pa siya. Kuya, panuklay. Good pa kayang dagwar. Ay, panghilamos guys. So, nagbe-breakfast lang kami. Para sa lunch naman namin guys, is gumawa ko ng nilaga tapos yung rice. So, wala kaming rice cooker sa bahay. Kasi, ayaw namin ng rice cooker. Yun nga. So, yung nilaga guys, yung mga ingredients na ginamit ko dyan, yung baka is binili ko doon sa Furat or yung sa Asian store. Tapos, yung salt and pepper, yun yung hindi ginanggaling din sa Haviki kasi binili din natin yan sa store. Pero yung mga gulay dyan guys na ginamit ko, lahat yan is nanggaling doon sa Havikirwa Kapayka. Yung nilaga ko, hindi ko siya nilagyan ng patatas. Usually,
Hindi ako mahilig sa patatas kapag nasa nilaga siya. Kaya itong vegetables lang na green. Itong pepper. Tapos yung tanglad. Sibuyas. Yun lang. Actually, yung beef na to is pang bulalo siya. Pero wala man ka tayong ibang ingredients ng bulalo. Yan o, meron pang bone marrow dito. Wow, kalamian anyway. Mga onta guys. Mga on sa may paniud to. Yung mga apples na nanggaling doon sa Habit Kirwa Kapayka guys, sobrang dami pa talaga. Kaya gumawa ako ng 2 klase ng juice or 2 ways ng paggawa ng juice guys. Kasi magkaiba yung gusto ng mga amo ko dito sa bahay. Kaya kailangan pagbigyan bawat isa. So, ito na nga yung mga apples, guys, na isi-steam ko na naman siya. Kasi hindi masyadong gusto ni Anika yung fresh squeeze na juice. So, gagawa tayo ng juice na para sa kanya. So, ito na yung pot. Marami pang apples na natira. Pero sabi ni Nico, mas gusto niya kasi yung fresh na squeeze na juice. Compare sa ginagamitan ng steam or yung clear talaga siya. Mas gusto niya yung merong lasa ng apple na pulp. Pero si Anika naman, ang gusto niya is yung clear talaga na juice. Kaya gagawa tayo ng para sa kanya naman, di ba? Mahirap yung dalawa yung ating amo. Dapat yung dalawa, dapat pagbigyan. So, ito na nga yung pot, guys. Ito yung top layer ng mehostin natin or yung juicer. Yung mehostin is, meron siyang 3 layer. So, ito yung top part. And as you can see, may mga butas siya. Swollen na itong mga fruits dito sa taas, itong apple. Magre-release na siya ng juice. And, ano siya guys, lalabas siya dito sa mga butas-butas. Which is, the drop naman siya doon sa second layer ng ating mehostin or sa ating juicer. So, ito na yung bottom layer ng ating mehostin or ng ating juicer. So, nilagyan ko na siya ng tubig guys. Enough para maluto or ma-steam talaga lahat ng fruits. Pero actually, kapag nagkulang yung tubig, pwede naman siyang dagdagan. Tapos, ito yung second layer ng mehostin na meron siyang butas dito sa dulo, which is naka-attach din dyan yung tube or yung let po kung saan lalabas yung ating juice mamaya. So, nilagyan ko siya ng clip. Meron siyang clip dito para ma-close siya, maipit siya, ganyan. Tapos, lagay ko lang siya dyan, guys. Para mamaya, para ready na yung juice natin, i-open ko lang yung clip. Tapos, dadaloy na dito sa tube yung juice na ready. Sa second layer pa lang ng mehostin, guys, is meron siyang hollow dyan sa gitna, which is, dyan lumalabas yung steam galing doon sa boiling water. Tapos, i-heat niya yung fruits na andun sa ating pang third layer ng pot. Pag nainitan na yung mga fruits guys or yung apple na ginamit natin today for this juicing is magre-release siya ng liquid. Tapos yung liquid na yun, since may butas nga yung top layer natin, huhulog siya dito sa space na to. Aray, mainit na yung steam. So, mahulog siya dyan, guys. Kaya, meron siyang parang cone na ganyan para yung juice hindi siya mahulog dun sa baba. Kaya, kailangan din na i-check from time to time kung puno na ba or malapit ng umapaw dyan sa parang funnel na yan. Parang sa warang imbudo ka na adiha, guys ba? Kung malapit na siyang umapaw dyan yung juice, kailangan mo nang i-open yung clip para i-release yung mga juice na andito sa loob para hindi siya umapaw and mapunta doon sa bottom layer. So, ngayon guys, lalagay ko na yung top layer ng ating juice. Tapos, lalagyan na natin siya ng cover. So, ito na yung itsura ng juicer natin guys. Meron siyang 3 layer kung saan yung tubig, saan mahuhulog or makokolek yung juice. Tapos, yung nasa top part is kung saan andoon yung ating mga apples. Ayan o.
Nagsisteam na siya. So, mamamaga na yung mga apples, guys. And, i-release na nila yung juice nila at mahulog doon sa second layer ng ating juicer. Tingnan natin, guys, ano na nangyari dito. Kung nanghubag na ba niya siya. Ayan. Hindi pa siya nag-swollen talaga. Pero, ayan o. Yung ibang apples is nag-swollen na rin. Check na natin ulit. Ano na nangyari dito? Ayan guys. Nag-swollen na siya. Nanghubag na ang mga mansanas. Tapos, as you can see kanina, diba, punong-puno yan. Pero nag-decrease na rin yung kanyang amount ng apples. Kasi, nabawasan na rin yan siya ng content. Yung mga juice niyan, for sure, andun na yan sa baba. So, maya-maya guys, hayaan ko lang siya. Tapos, ibababa ko na rin yung let go or yung tube, yung hose ba, para ma-drain na yung juice. So, i-open ko na itong tubing, guys. Yan na yung juice. So, ito na yung juice, guys. Oh, sobrang mainit pa. Pero, clear talaga siya. Compare talaga doon sa juicer na fresh siya na juice. Fresh pa rin naman ito. Kaso lang, through steaming lang yung juicing niya. So, ito na nga yung juice, guys. Tingnan nyo. Clear talaga siya compare doon sa juice na nagawa gamit yung juicer na isa. So, ito yung magiging juice ni Anika, guys. Kasi mas gusto niya to compare doon sa isang juice talaga. Ito yung mga juice, guys. Dalawang klase ng apple juice na nagawa namin. Gamit yung mga apples na galing doon sa Havi Kiruaka. Wala kaming ibang hinalo dito. Walang dinagdag na sugar. Pero, apples lang. Different kinds of apples. As in, halo sila ng mga apples. Itong isa, guys, ang ginamit na pag-juice dito is yung machine. Tapos, ito naman is yung sa mehustin or yung steamer. Mas clear talaga ito. Tapos, as you can see, mas darker yung isa kasi meron kasi talaga siyang mga pulp and mga bigger particles pa ng apples na masasama. Kaya, kapag nag-juice kami, sinasala ko rin talaga. Pero itong galing sa mehustin, guys, clear siya. Hindi naman siya sobrang clear, pero ayan mas lighter yung kanyang color. And ito yung mas gusto ni Anika. Ito naman yung mas gusto ni Nico. So, titikman ko itong mga juice na to, guys. Anong difference nila? Ito siya, hindi siya apple juice pa rin siya. Wala siya nung texture na merong mga pulp talaga or yung bigger particles ng apple. Ito yung galing sa juicer na machine. Mas matamis itong sa juicer na machine, guys. I don't know why. Siguro na-reduce na yung sugar content niya kasi nga ginamitan na ng heat ang paggawa ng juice na ito. Pero both of them are very good and they both taste apple. Maayong buntag, guys! So, today nga, magluluto na naman ako. And lahat ng nakikita nyo sa harap ko is nanggaling yan lahat doon sa food waste. Ito yung chicken na galing sa food waste, mga carrots, mayroon tayo nitong kamatis, and meron din ditong bell pepper, tapos yung onions, tapos yung carrots. I don't know anong klaseng luto ang magagawa natin dito. Pero, isi-stir fry lang natin to. Yun lang naman ang pinakamadaling pagkain talaga na pwedeng lutuin. And gustong-gusto yan namin dito sa bahay kasi ayaw din ng dalawang amo ko dito na masyadong masabaw yung kanilang pagkain. Ito na pala yung mga garlic, guys, na nanggaling doon sa Havi Kiruaka na puno na talaga yung container ko. Nilagyan ko lang siya ng olive oil and nilagay ko siya sa ref para hindi siya masira. So every time na magluluto ako, hindi na ako nagdadagdag ng oil kasi nga yung garlic meron na talaga siyang oil. So, yun na yung ginagamit ko talaga sa pagluluto dito kapag nagluluto ko ng mga pagkain namin. Kusinera galore jud talaga ako dito sa bahay, guys. Nagluluto naman si Nico pero minsan lang. Madalas talaga ako talaga ang nagluluto dito sa bahay. So, yung gagawin ko ngayon is stir fry lang. Pero actually, hindi talaga ako sigurado kung stir fry pa ba itong ginagawa ko na to. Kasi
konti na lang, magiging kaldereta or afritada or menudo or ewan ko ba ito guys. Basta hinalo-halo ko lang yung mga ingredients na meron ako. Tapos na. Ayan na siya guys. Nilagyan ko lang siya ng mga herbs na nanggaling din doon sa Haviki. Tapos, ready na ito para kainin. So, ito na nga yung ulam namin guys, na chicken, na stir-fry na ewan. Parang, almost afritada na siya na ewan guys. Pero, yeah, ito na yung pagkain namin today. So, lahat ng ingredients na ginamit ko dito, maliban sa salt and pepper, is nanggaling doon sa Haviki Ruwakapayka. Mga unta guys! Hi guys! Maayong buntag or maayong udto sa inyong tanan. Magandang tanghali. So, andito kami sa Koski Karta, kasi maglalakad-lakad lang kami muna ngayon bago ako pumasok sa trabaho. And sobrang mahangin na naman dito sa amin guys. And napakaliwanag na talaga. So, irritating siya sa mata. Sabi ni Anika, ayaw daw niya mag-shades. Mag-bonnet na lang daw siya kasi natabunan din ng shadow ng bonnet yung kanyang mga mata guys. Pero yun nga, kapag ganito na nga ang season, nag-change na ang weather, sobrang maliwanag sa mata, hindi siya maganda guys, nakaka-irritate siya, silaw kayo asin. So ngayon, enjoy lang namin yung weather dito guys. Check lang namin kung ano nang itsura ng mga bagay-bagay dito sa Koski. Nagsimula na tumubo yung mga tanim. Napakaganda na tingnan ng paligid. Guys, nagchinelas na si Nico. Nagmedyas. Nag-leather na jacket. Yan lang yung suot niya. Kasi warm na rin talaga dito sa amin. Pero medyo mahangin ng konti today. So, naglalakad tayo ngayon. Papunta tayo doon sa may sapa. Dito may mga snow pa rin. Pero pamelt na rin talaga sila. Grabe guys, ang ganda talaga dito. Kahit na ganito lang, nakakawala siya ng stress for us. Tunog ng tubig, grabe. Sobrang ganda sa tenga.
Ice cream lang kami guys kasi sobrang init today. Mainit no, pero nag-jacket paghapon me. Kasi guys, malamig yung hangin pero mainit na talaga yung pakiramdam ng sun para sa amin. You want to drink something? Okay, so bye. But for Fins, kahit mainit, kape is life. Coffee is lifer. It's too hot in not even coffee is good. Huh? If it's too hot. Yeah, but even if it's warm today, you still drink coffee. Niin, mutta ei vielä ole niin kuuma. This is like a... This is still like a warm, not like kuuma. Niin, this is like spring warm, not hot. Yeah. But you feel the sun, right? It's warmer. The autumn is coming. Autumn is coming. Yeah, the sun is... This is the Finnish 1 week summer, as you can tell. That's true. 1 week summer and then autumn and then winter again. Sobrang warm ng weather guys, pero napakasarap sa feeling. Kasi at least no warm na, hindi na siya masyadong malamig talaga. And excited ako kasi marapit na ang mushroom season. Sino sa inyo na-excite sa mushrooms? Ngayong spring guys, yung time ng first mushroom hunting. Marami ng edible mushrooms na pwedeng tumubo during springtime. Isa na yung mushroom na poisonous siya, pero edible. So, i-hunt natin yan ngayong springtime. And, yung mushroom na yon is, ano siya guys, banned siya sa Sweden and Norway, if I remember it right. But dito sa Finland, it's a delicacy and we eat it. Pero poisonous din talaga siya. But if you prepare it right, napakasarap ng mushroom na yun guys. So, in couple of days, maybe next week, sisilabasa na yung mga mushroom na yun. And yun yung una nating ihahunt. But before that guys, papasok muna ako ng trabaho. Meron akong afternoon shift. Si Anika and Nico is, pupunta sila doon sa friend ni Nico guys kasi kailangan nilang bisitahin. Gusto ko rin sana pumunta doon, but the thing is, meron akong afternoon shift today. Siguro kapag day off ko, pupunta ako doon kasi he is not in a good condition. Naghihingalo na siya guys. So, yun sabi ni Nico, gusto niyang dalawin today. And si Nico din ang mag-aalaga kay Anika today guys habang nasa work ako. Kaya maghihiwalay muna kami ng landas.